Basta tanong ninyo, sagot ko. Basahin muna natin. Magandang umaga po. Ano po ang pwedeng gamot sa masakit na sikmura? O baka tanong nyo rito, hali kayo, pag-usapan natin yan. Bago tayo magbigay ng kahit anong gamot, alamin muna po natin kung bakit nga ba sumasakit ang sikmura ng tao. Sa Ingles, ang pananakit ng sikmura ay tinatawag na epigastric pain. Maraming dahilan yan. Pwedeng mayroon kang acid reflux, maaaring masyadong naparami ang pag-inom mo ng kape kesa sa usual mo. Pwede rin naman na mayroon kang nainom na gamot habang wala pang laman ng sikmura mo na dapat ay may kasamang pagkain ng pag-inom. O di naman kaya, pwede rin niyang food poisoning. By definition, ang masakit na sikmura ay pananakit sa gitna ng pusod at ng ribs ninyo na pwede pong may sharp or dull ang character. Pwede rin niyang parang mayroong burning sensation, pwede rin parang cramping. Pangalanan lang po natin ang ating mga pwedeng sakit na nagdudulot ng pananakit ng sikmura. Una, pwedeng GERD o yung gastroesophageal reflux disease na may kasamang heartburn. Pangalawa, pwede rin dahil sa meds tulad ng mga NSAIDs natin katulad ng ibuprofen, mefenamic acid, aspirin na pwedeng makairita sa lining ng ating sikmura. Pangatlo, peptic ulcer disease. Kung masyado kang acidic, pwedeng magdulot yan ng ulcer, pero pwede po yan na kinakailangan na makita muna talaga natin sa inyong endoscopy. Yung ulcer na yan ay para pong mga singaw ninyo sa area ng tiyan o yung mga small intestine ninyo. Pang-apat, H. pylori infection. Pwedeng kasama din yan ng peptic ulcer disease. Pang-lima, gallbladder problems. Kapag mayroon kayong gallstones, pwede pong may kasamang pamamaga yung abdo at pwede rin mayroong radiation of pain sa area ng sikmura. Pwede rin dighay ka ng dighay. At pang-anim, pwede po yung pancreatitis. Ito naman, pwedeng nagra-radiate sa likod yung pananakit. O ngayon, ito yung mga pwede nating gawin para matanggal ang pananakit ng sikmura ng kapatid dating nagtanong sa atin. Una, small frequent feeding. Huwag yung lamon-kilamon kayo na parang pagkakarami-rami, masyado kasi po nasa-stretch ang ating mga stomach lining kapag kaganyan. Kaya ang mangyayari, pwedeng manakit. Small meals lamang at syempre bawasan yung mga nakakairitang pagkain at inumin tulad ng kape, tsokolate, wine, tomatoes, citrus fruits, alak, spicy foods, fatty foods at maaasim na pagkain. Pangalawa, dahil kasama dyan ang mga meds ninyo, iwasan po yung mga meds na pwedeng nagdudulot ng iritasyon sa inyong gut lining lalo kung hindi naman kinakailangan. Pangatlo, huwag agad uupo at ihiga pagkatapos kumain para hindi nagre-reflux. Pang-apat, uminom ng maraming tubig para makabawas sa acid ng stomach lining at makapagbawas din ng inflammation. Pang-lima, magpahinga para maka-heal din ang katawan. Pero huwag masyadong hindi ka na nag-eehersisyo dahil kinakailangan mo rin magbawas ng timbang kung kayo ay on the heavier side. Pang-anim, kung kayo po ay naninigarilyo, utang na loob, tigil-tigilan na po ninyo yan dahil walang mabuting madudulot yan sa mga buhay ninyo. Pang-pito, manage your stresses mga kapatid. Pagdating naman sa mga gamot, pwede kayo uminom ng mga PPIs o yung proton pump inhibitors tulad ng mga prazoles, omeprazole, esomeprazole, mga ganyan. O kaya naman pwede rin pong mga antacids. Pero kung meron kayong H. pylori infection, meron kayong gallstones, ay kinakailangan po natin ng iba pang medical and surgical treatment dyan. O diba? Epigastric pain lang yan, yung mga mild cases naman po pwede sa lifestyle mawawala yan. Pero kung severe, kinakailangan na natin ng treatment na pwedeng ituro sa inyo ng inyong mga pinagkakatiwalaang mga primary care physicians. At ayun na nga, sana po ay may natutunan kayo, pakipusuan kung mayroon man. Sabi ko nga sa inyo, ayaw na ayaw kung nagkakasakit kayo, kaya naman naririto pa rin po ako nagpapaalaala sa inyo. At sa huli, ano't ano man ang mangyari, tayo lang din naman talaga ang magtutulong-tulungan, kaya naman yun lang for now, i-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you next episode. Ingat.